Ako si Lika, 17 taong gulang. Isang simpleng dalagita na lumaki sa Maynila pero napilitang lumipat ng probinsya matapos mamatay ang aking ama sa isang aksidente. Mag-isa na lang kami ng nanay ko noon, kaya napagdesisyonan niyang bumalik sa kanyang bayan sa lalawigan ng San Rafael, Quezon, kung saan siya ipinanganak at lumaki. Doon na rin ako nagpatuloy ng huling taon ng senior high school. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Malayo sa ingay ng syudad, sa malalaking gusali, at sa maliliwanag na kalsada. Sa baryo namin, madilim ang gabi, tila nagkukubli ang mga nilalang sa likod ng mga anino. Ang mga bahay, luma at yari sa kahoy. Ang mga tao, tahimik at parang laging may itinatago. Unang araw ko sa bagong paaralan, sabik at kabado ako. Ang San Rafael National High School ay isa sa pinakamatandang paaralan sa bayan. May mga lumang gusali pa ito na may makakapal na lumot sa pader, mga bintanang kahoy, at lumang bell tower na sinasabing hindi na gumagana pero minsan daw ay kusa pa ring tumutunog sa 10 oras ng gabi. Pagpasok ko sa gate, ramdam ko agad ang malamig na simoy ng hangin na tila may kasamang bulong. Parang may mga matang nakamasid sa akin mula sa mga bintana ng lumang building sa likod ng paaralan. Sa bawat hakbang ko, tila mas lalo akong nilalamig. Pagdating sa classroom, halos mapuno na ang upuan. Karamihan sa kanila magkakakilala na. Ang iba, nag-uusat sa mga sulok, habang ang iba naman ay tahimik lang. Napansin ko agad ang isang babae na nakaupo sa dulo, malapit sa bintana. Mahaba ang kanyang buhok na itim, maputla ang kutis, at tila malamlam ang mga mata. Wala siyang kausap, at mukhang iniiwasan ng mga kaklase naming iba. Umupo ako sa bakanting upuan sa harap niya. Nang lumingon ako, nagkatinginan kami. Bahagya siyang umiti, tipid na ngiti na parang may itinatagong lungkot. Ako nga pala si Lika, bati ko. Mika, mahina niyang sagot. Mula noon, kami na ang naging magkaibigan. Sa tuwing recess, sabay kami kumakain. Sa uwian, sabay kaming naglalakad papunta sa sakayan. Tahimik lang si Mika, pero palakaibigan naman kapag kinakausap. May mga pagkakataon nga lang na bigla na lang siyang mawawala sa tabi ko kapag uwian. Minsan, hindi ko na siya nakikitang lumalabas ng gate. Kapag tinatanong ko ang ibang kaklase, basta na lang silang umiiling at parang ayaw pag-usapan. Hanggang isang hapon, nagtanong ako kay Anne, isa sa mga kaklase naming babae. Anne, bakit parang iniiwasan niyo si Mika? Napatingin siya sa paligid, saka bumulong. Huwag mong masyadong lapitan yan, Lika. May kakaiba sa kanya. Kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Basta may mga kwento dito sa baryo. Huwag mo na lang siyang masyadong sasamahan. Para ka na ring sumama sa panganib. Nagtataka ako noon. Anong meron kay Mika? Pero dahil likas akong matigas ang ulo, hindi ko siya iniwasan. Sa halip, mas lalo ko pa siyang nilapitan. Baka nga naman may mabigat lang siyang pinagdaanan kaya iniiwasan. Hindi ako naniniwala sa sabi-sabi at tsismis. Isang araw habang naglalakad kami sa may kakahuyan papuntang sakayan, may nadaanan kaming matandang babae na nakasuot ng itim at may dalang basket ng mga halamang gamot. Nakatingin siya kay Mika ng masama. Lumayas ka rito, Mika. Huwag mo nang dinadamay ang mga bagong salta, sigaw ng matanda. Nagulat ako. Si Mika naman walang imik. Tinapik lang ako sa balikat at inaya ng lumakad palayo. Pagdating sa sakayan, tinanong ko siya. Sino yung matanda na yon? Si Aling Petra. Laging galit yan sa akin mula bata pa ako, sagot ni Mika, na tila may bahid ng lungkot sa tinig. Bakit? Basta mahaba ang kwento. Sa tamang panahon, ikukwento ko rin sa'yo. Simula noon, napansin ko na mas naging tahimik si Mika. Sa klase, madalas siyang nakatingin sa labas ng bintana, parang may hinihintay. Sa gabi, naririnig ko sa labas ng bahay ang pagaspas ng mga pakpak ng kung anong nilalang. Minsan, may nakikita akong anino na dumadaan sa may bintana. Sabi ni nanay, baka lang daw paniki. Pero sa laki ng anino at bilis ng kilos, hindi ako kumbinsido. May pagkakataon pa nga na nakita ko si Mika sa gitna ng kalsada sa dilim, kausap ang isang nilalang na hindi ko maaninag. Nang lapitan ko, bigla siyang nawala, pati ang kausap niya. Simula noon, alam kong may tinatagong sikreto si Mika. At doon nagsimula ang mga gabi ng takot at kababalaghan sa buhay ko. Simula nang naging malapit kami ni Mika, sunod-sunod na ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa paligid ko, lalo na sa loob mismo ng paaralan.
Sa umpisa, akala ko normal lang ang lahat. Baka dala lang ng pagod o imahinasyon. Pero habang tumatagal, hindi ko na basta-basta kayang ipagkibit balikat ang mga nakikita at nararamdaman ko. Mula sa mga kakaibang aninong sumusulpot sa gilid ng classroom, bigla ang lamig ng hangin kahit tirik ang araw, hanggang sa pagkarinig ko ng mga boses na tila nanggagaling sa mga lumang silid na matagal nang walang gumagamit. Araw-araw, tila may bumubulong sa tenga ko. Hindi ko mawari kung anong sinasabi, pero ramdam ko ang bigat sa dibdib tuwing maririnig ko iyon. Isang araw habang naglalakad ako sa hallway papunta sa sire, napansin ko ang isang luma at kinakalawang na pinto sa pinakadulo ng building. Doon daw dati ginaganap ang mga pagsusulit para sa mga graduating students noong unang panahon. Wala nang gumagamit doon ngayon. May mga nakasabit na cobwebs at ang ilaw sa itaas, patay na. May narinig akong mahinang kaluskos mula sa loob. Parang may gumagalaw. Nilapitan ko ang pinto at sinilip sa maliit na siwang. Sa loob, tila may aninong gumagalaw. Malamig ang hangin na tumama sa mukha ko. Kinilabutan ako. Biglang may boses na narinig ko sa likuran. "Lika, anong ginagawa mo diyan, si Mika?" Nagulat ako at napaatras. O wala, may narinig lang akong kaluskos sa loob, hinila niya ako palayo. "Huwag kang pupunta rito kahit kailan." Delikado, mahina niyang bulong. "Bakit? Anong meron diyan?" tanong ko. Umiling lang si Mika. Hindi na siya nagsalita at sabay kaming umalis. Mula noon, hindi na ako muling lumapit sa lumang silid na yon. Pero tuwing dumadaan ako sa hallway, palagi ko pa ring naririnig ang pagkaluskos at mga pabulong na tila humihingi ng tulong. Hindi lang ako ang nakakaranas ng mga ganitong bagay. Pati ibang estudyante may kanya-kanyang kwento. May isa akong kaklase na nawalan daw ng cellphone. Pero nang hanapin niya sa sire, nakita niyang nakasabit ito sa sanga ng puno ng balete sa likod ng paaralan. Wala namang umaakyat doon dahil sabi ng mga matatanda, tirahan daw iyon ng mga maligno at aswang. Isang gabi, may estudyanteng hindi umuwi. Kinaumagahan, nakita siya ng mga tanod, nakahandusay sa likod ng paaralan, halos walang malay at may mga sugat sa leg at braso. Hindi alam ng mga doktor kung anong hayop ang sumugat sa kanya. Kumalat agad ang balita sa buong baryo. Nagsimula na namang maglabasan ang mga kwentong aswang, mga nilalang na nananakit at pumapatay sa gabi. Pero ang mas nakakapagtaka, hindi rin nagpakita si Mika ng ilang araw. Hindi ko alam kung nasaan siya. Makalipas ang ilang araw, bumalik siya. Maputla at tila wala sa sarili. Tinawag ko siya pero hindi niya ako pinansin. Hanggang makalapit ako at mahawakan siya sa braso. "Mika, anong nangyari sa'yo? Bakit di ka pumasok?" "May sakit lang ako," mahina niyang sagot. Pero nakita ko ang mga kuko niya, tila mas humaba at naging mas matulis. Nilihim ko lang ito. Ayoko siyang takutin o baka ako naman ang layuan niya. Pero ramdam ko na may mas malalim na dahilan ang lahat ng nangyayari. Minsan, habang nagkaklase kami, may bumagsak na malaking uwak sa gitna ng bintana. Basag ang salamin at ang uwak, may pulang mata at duguan ang tuka. Sigawan ng mga estudyante. Si Mika hindi kumibo. Tila hindi siya natatakot. Bagkus, nakatingin siya sa ibon na parang may alam siya. Napansin ko rin kada Biyernes ng gabi, may mga asong itim na dumadaan sa labas ng bahay namin. Hindi ordinaryong aso, malalaki, may pulang mata, at tila nakatingin lang sa amin. Sabi ni Nanay, "Lika, huwag kang lalabas kapag gabi. Lalo na kapag walang buwan. Baka madagit ka ng mga nilalang sa dilim." Ikinwento ko kay Nanay ang tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa paaralan. Natigilan siya at tila nag-alala. "Hindi ka dapat sumasama sa Mika na yan. Matagal na siyang pinag-iingat ng mga tao dito. Mula pagkabata, may kakaibang nangyayari tuwing siya ang nasa paligid. Pero Nay, kaibigan ko siya. Kaibigan o hindi, mas mabuti nang umiwas ka." Hindi ko alam kung susundin ko si Nanay. Ayokong iwan si Mika. Sa kabila ng lahat, siya lang ang kaibigan ko rito. Ngunit habang tumatagal, mas lalo akong nakakaramdam ng takot. Isang gabi, habang nag-aaral ako, narinig ko na naman ang pagaspas ng pakpak sa labas. Sa gilid ng bintana, may aninong dumaan. Bigla akong kinilabutan. Naisip ko si Mika. Kinabukasan, pagpasok ko sa paaralan, wala siya. Pero may isang sulat sa mesa ko. "Lika, iwasan mo ang likod ng paaralan kapag sumapit ang dilim. May darating."
Yun ang nakasulat. Wala nang lagda, pero alam kong kay Mika galing. At doon ko naramdaman na unti-unti nang lumalapit sa akin ang panganib. Hindi ko na alam kung matatakot ba ako o maaawa kay Mika. Mula nang matanggap ko ang sulat na yon, mas lalo akong naging mapagmasid. Tuwing pumapasok ako sa paaralan, sinusundan ko ng tingin ang bawat anino. Tuwing uwian, mabilis akong umuwi at hindi na rin ako naglalakad mag-isa. Ngunit kahit anong iwas ko, may kakaibang puwersang nag-uudyok sa akin na alamin ang totoo. Isang araw, nagdesisyon akong sundan si Mika. Napansin ko kasi na palagi siyang nagmamadali sa uwian. Hindi siya dumadaan sa sakayan. Sa halip, dumidiretso siya sa kakahuyan sa likod ng paaralan. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng tapang, pero sinundan ko siya. Dahan-dahan, iningatan kong huwag gumawa ng ingay. Sa bawat hakbang ko sa tuyong dahon, naririnig ko ang maliliit na lagaslas ng hangin at pagaspas ng mga sanga. Mula sa likod ng mga puno, kitang-kita ko si Mika na nakatayo sa isang maliit na clearing. Sa gitna noon, may isang matandang babae, matanda na halos puti na ang buhok, nakaitim na damit at may hawak na kung anong palaspas na may mga pulang hibla. Aling Marga, bakit mo pa ako pinapatawag? Tanong ni Mika. Dahil nalalapit na ang panahon, Mika. Kailangang pumili ka na. Alam mong hindi ka na pwedeng manatili sa kanila habang buhay, sagot ng matanda na ang boses ay malamig at matigas. Nanlamig ako. Sino si Aling Marga? At anong ibig niyang sabihin? Hindi pa ako handa. Wala pa akong pasya, sagot ni Mika, baka sa boses niya ang kaba at lungkot. Walang handa sa panahong ito, Mika. Sa dugo mo, alam mong hindi ka nabibilang sa mga tao. Kailangan mong tanggapin ang pagkatao mo. Ramdam ko ang panginginig ng tuhod ko habang nakikinig. Ano nang ibig sabihin nun? Ano si Mika? Biglang nag-angat ng tingin si Mika at parang may kutob siyang may ibang tao sa paligid. Nagtago agad ako sa likod ng malaking puno. Halos hindi ako humihinga. Narinig kong muling nagsalita si Aling Marga, may ibang espiritu sa paligid. May nakikinig. Lika, tawag ni Mika. Nanginig ang buong katawan ko. Paano niya nalaman? Lumabas ako sa pinagtataguan. Hindi ko na kayang magtago pa. Magkahalong takot at lungkot ang bumalot sa akin. Mika, anong ibig sabihin nito? Sino si Aling Marga? At anong sinasabi niyang hindi ka nabibilang sa mga tao? Hindi agad nakasagot si Mika. Tumingin muna siya kay Aling Marga na parang nagbigay ng pahintulot. Mabuti pa, sabihin mo na sa kanya. Huli na rin naman ang lahat, wika ng matanda, saka naglakad palayo, dala ang kanyang palaspas na parang bumubuga ng itim na usok. Naiwan kami ni Mika. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at pagaspas ng dahon ang maririnig. Lika, may kailangan kang malaman tungkol sa akin, panimula ni Mika. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tulad ng iniisip mo. Matagal ko na itong tinatago. Sa katunayan, hindi dapat ako nakikihalubilo sa mga katulad mo. Katulad ko. Mga normal na tao, sagot niya, bakas ang sakit sa tinig. Kinilabutan ako. Parang ayaw kong marinig ang susunod niyang sasabihin, pero kailangan. May kaibigan akong aswang si Aling Marga. Siya ang nagligtas sa akin noon bata pa ako. Inampun niya ako nung panahong halos patayin ako ng sarili kong mga kamag-anak. Bakit kanila gustong patayin? Tanong ko. Dahil sa sumpa ko. May dugo akong di pangkaraniwan. Anak ako ng isang nilalang ng dilim. Sa dugo ko, kalahating tao, kalahating nilalang. Kaya kahit anong gawin ko, may parte ng pagkatao kong nilalabanan ko araw-araw. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Isang kababata, kaibigan ko, may ganitong klaseng sikreto. Kaya pala iniiwasan ka ng mga tao dito, tumango siya. Alam nila. Hindi man diretsahan, pero may nararamdaman sila. Ano ang gusto mong mangyari ngayon? Gusto ko sanang manatiling normal. Pero hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin. Kaya nga pinoprotektahan kita. Hindi mo alam, lika matagal ka nang pinag-interesan ng mga nilalang sa baryo. Isa kang tagapagdala, ikaw ang huling taong may lahi ng albularyong pumatay sa pinuno ng mga aswang dito. Gusto ka nilang kunin para wakasan ang lahi ng mga tagapangalaga. Nanlaki ang mga mata ko. Ano? Pati ako pinipilit nila akong isama sa kanila. Pero hindi ko kayang hayaan kang mapahamak.
Kaya sana, lika kung dumating ang oras, huwag mo akong kamuhian sa kung ano man ang kailangan kong gawin. Hindi ko na alam ang sasabihin ko. Magulo ang lahat. Halos bumalot ang dilim sa paligid namin. Pero sa kabila ng lahat, alam ko, si Mika pa rin ang kaibigan ko. At doon nagsimula ang mas mabigat na pakiramdam dahil sa paglalim ng gabi, hindi na lang ako ang nasa panganib kundi pati ang kaibigan kong may lihim na tinatago. Pagkalipas ng revelasyong iyon mula kay Mika, hindi na naging pareho ang lahat. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong naging balisa at mapagmasid. Hindi lang dahil sa takot sa mga nilalang ng dilim, kundi dahil alam kong ang mismong kaibigan ko, bahagi ng mundong iyon. Mula noon, gabi-gabi, may kakaiba nang nangyayari sa aming baryo. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi, nagsisimula ng humuni ang mga kwago, at ang mga aso, sabay-sabay na tumatahol sa iisang direksyon, sa may kakahuyan sa likod ng paaralan. May mga sinasabing bigla raw nawawala ang mga manok at kambing ng mga kapitbahay. At ang mas nakakatakot, isang batang lalaki ang nawala noong madaling araw. Hanggang sa kinaumagahan, natagpuan ang bata sa ilalim ng punong balete, walang malay at may mga sugat sa katawan, parang pinaghahagisan ng matutulis na kuko. Nagtipon ang mga matatanda sa baryo. May dalang mga anting-anting, bawang, at krus. Ang iba naman, may bitbit na tabak at buntot ng pagi. Sabi ng matanda naming kapitbahay, si Mang Teban, nagigising na ang mga nilalang sa gubat. At may bagong pinuno ang mga aswang. Mas malakas. Mas mabagsik. Agad kong naalala si Aling Marga. Siya ang pinuno ng mga nilalang, at alam kong si Mika, hindi pa rin ganap na sumusunod sa kagustuhan niya. Sa kabila ng takot, gusto kong protektahan si Mika. Kinabukasan sa paaralan, kakaiba ang pakiramdam. Tahimik ang buong klase. Marami ang hindi pumasok. Si Anne, ang kaklase naming laging madaldal, takot na takot. Lumapit siya sa akin at nagbulong, lika nakita ko si Mika kagabi. Ha? Saan? Sa likod ng bahay namin. Nakatingin lang siya sa bintana namin. Ang mga mata niya pulang-pula. At lika lumilipad siya. Nanlamig ako sa narinig. Hindi ako makapagsalita. Umiling ako, ayaw ko maniwala. Pero alam kong hindi nagsisinungaling si Anne, nakita na rin niya ang kinatatabutan ko. Pag-uwi ko, nadatnan ko si nanay na naglalagay ng bawang sa bawat bintana at pintuan. Nay, anong ginagawa niyo? May nararamdaman akong masama, anak. Lalo na ngayong wala ang buwan mamayang gabi. Mag-ingat ka. Huwag kang lalabas ng bahay. Tumango lang ako, pero alam kong hindi ako makakatulog nang hindi sinusubukan alamin kung ano ang nangyayari. Pagdating ng gabi, mahimbing na ang tulog ni nanay. Ako naman, hindi mapakali. Hanggang sa may narinig akong pagaspas ng pakpak sa labas. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At sa liwanag ng malabong poste, nakita ko si Mika. Nakatingin sa direksyon ng bahay namin, may kausap sa anyo ng isang itim na nilalang, mistulang tao, pero may pakpak at pulang mata. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang tapang. Lumabas ako ng bahay dala ang maliit na kutsilyo at isang palaspas na naiwan ni nanay. Mika, sigaw ko. Napalingon sila sa akin. Nagulat ako sa itsura ng kausap ni Mika, matangkad, maputla, may mahabang kuko at ngipin na tila naglalaway sa dugo. Lika, bumalik ka sa loob, sigaw ni Mika, nanginginig ang boses. Hinding-hindi ako aalis hanggat hindi mo sinasabi kung anong nangyayari. Hindi mo to dapat makita. Sabihin mo, Mika. Ano ba talagang plano nyo? Humakbang palapit ang nilalang. Ikaw ang kailangan namin, Lika. Ikaw ang huling tagapagdala ng dugo ng albularyo. Kapag nakuha ka namin walang makakapigil sa amin. Umangat ang nilalang, lumipad papalapit. Biglang hinarangan siya ni Mika. Nagbago ang anyo niya, lumabas ang matatalim na kuko at namula ang kanyang mga mata. Hindi niyo siya gagalawin, sigaw ni Mika. Mika, tumabi ka, utos ng nilalang. Hindi. Kung gusto niyo siyang makuha, kailangan muna niyong patayin ako. Nanlaki ang mga mata ko. Sa kabila ng takot, naramdaman kong hindi pa rin nawawala ang kabutihan kay Mika. Bakit mo ginagawa to, Mika? Hindi mo kailangang iligtas ako. Pamilya mo sila. Dahil ikaw ang nag-iisang kaibigan ko, Lika. Ikaw lang ang nagtiwala sa akin kahit alam mong may lihim ako. Hindi ko hahayaang madamay ka. Mabilis ang pangyayari. Naglaban si Mika at ang nilalang sa ere.
Magkakasalubong ang mga kuko at pakpak. Ang hangin parang lumalamig. Ang lupa, umuuga. Nagising ang mga tao sa baryo. Lumabas si nanay, dala ang buntot pagi at krus. Layuan mo ang anak ko, sigaw ni nanay, saka inihagis ang buntot pagi sa nilalang. Kumislap iyon sa ere at tumama sa katawan ng nilalang. Napasigaw ito at mabilis na naglaho. Si Mika, sugatan at humihingal, bumagsak sa lupa. Nilapitan ko siya. Mika, bakit mo to ginawa? Dahil may hangganan ang lahat, Lika. Hindi ako ganap na isa sa kanila. At ikaw lang ang dahilan kung bakit kaya kong lumaban. Habang nililimas ng mga tao ang paligid, narinig naming muli ang mga sigaw at huni ng mga nilalang sa dilim. Hindi pa tapos ang lahat, Lika, bulong ni Mika. At doon nagsimula ang tuluyang lagim sa baryo ng San Rafael. Matapos ang matinding engkwentro sa pagitan ni Mika at ng nilalang, pansamantalang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit alam naming lahat na ito ay panandalian lamang. Ang mga aswang ay hindi basta-basta sumusuko, lalo na kung may layunin silang kailangang tuparin. Pagpapalakas ng depensa ang mga matatanda sa baryo ay nagsimulang maghanda. Naglagay sila ng mga anting-anting sa bawat tahanan, nagtirintas ng bawang, at nagdasal ng mga orasyon tuwing gabi. Si nanay ay laging may dalang buntot pagi at asin sa kanyang bulsa. Ang mga kabataan naman, kabilang na ako, ay tinuruan kung paano magtanggol sa sarili gamit ang mga tradisyonal na paraan. Ang pagkawala ni Mika isang gabi, biglang nawala si Mika. Wala siyang paalam at hindi siya pumasok sa paaralan kinabukasan. Nag-alala ako at sinubukang hanapin siya sa kakahuyan, ngunit wala akong natagpuan. Ang tanging bakas ay ang mga yapak na tila naglaho sa gitna ng kabubatan. Ang panaginip sa gabi ring iyon, napanaginipan ko si Mika. Siya ay nakagapos sa isang malaking puno, at sa paligid niya ay mga nilalang na may mapupulang mata. Naririnig ko ang kanyang sigaw, humihingi ng tulong. Pagkagising ko, alam kong hindi ito basta panaginip lamang. Ito ay isang babala. Ang pagtitipon nagtipon-tipon ang mga matatanda at mga kabataan ng baryo. Napagdesisyonan naming hanapin si Mika at tapusin na ang banta ng mga aswang. Si Mang Teban, ang pinakamatandang albularyo sa aming lugar, ay nagbigay ng mga kagamitan, langis na gawa sa dahon ng sambong, kutsilyong may bendisyon, at mga palaspas na may orasyon. Ang paglalakbay sa gabing iyon, nagtungo kami sa kakahuyan. Tahimik ang paligid, ngunit ramdam naming may mga matang nakamasid sa amin. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan namin ang lugar na nasa aking panaginip. At doon, nakita namin si Mika, nakagapos at tila walang malay. Ang labanan habang sinusubukan naming palayain si Mika, biglang lumitaw ang mga aswang. Ang kanilang mga mata ay nagliliyab sa galit at ang kanilang mga kuko ay handang manakit. Nagsimula ang matinding labanan. Gumamit kami ng mga anting-anting at orasyon upang labanan sila. Si Mang Teban ay nagsalita ng mga sinaunang dasal na nagpapahina sa mga nilalang ng dilim. Ang sakripisyo sa gitna ng labanan, biglang nagising si Mika. Sa kabila ng kanyang kahinaan, ginamit niya ang kanyang natitirang lakas upang labanan ang kanyang mga kapwa nilalang. Siya ay naging tulay upang mapahina ang mga aswang, at sa huli, ginamit niya ang kanyang sariling enerhiya upang lumikha ng isang malakas na liwanag na nagtaboy sa kanila. Ang pagwawakas matapos ang labanan, naglaho ang mga aswang. Si Mika ay nawalan ng malay, ngunit ligtas. Dinala namin siya pabalik sa baryo, at doon siya inalagaan hanggang sa siya ay gumaling. Ang baryo ay muling naging tahimik, ngunit ang alaala ng labanang iyon ay mananatili sa aming lahat. Pagkalipas ng labanang naganap sa kakahuyan, pansamantalang bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi ako mapalagay. Sa bawat pagdilat ng mata ko sa umaga, at sa bawat bulong ng hangin sa gabi, pakiramdam ko, may mga matang laging nakatingin. Si Mika, bagamat sugatan, ay unti-unti nang nakakabangon. Sa kanyang pagkamulat, pinatawag niya ako sa isang liblib na bahagi ng gubat, malapit sa sapa. Doon niya sinabi ang katotohanang matagal nang nakatago sa likod ng pangalan ng aming pamilya. Lika, may dapat kang malaman tungkol sa sarili mo, panimula ni Mika, habang nakaupo kami sa lilim ng isang punong mangga. Anong ibig mong sabihin, tanong ko, kaba ang bumalot sa dibdib ko. Hindi aksidente kung bakit pinoprotektahan kita. At hindi lang dahil kaibigan kita. Lika, ikaw ang huling tagapagmana ng dugo ng mga albularyong pumatay sa pinuno ng mga aswang sa baryong ito noong daang taon na ang nakalilipas. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig.
Hindi ko alam kung maniniwala ba ako o itatanggi. Imposible ang alam ko, si Lolo Nardo lang ang albularyo sa pamilya namin noon, pero matagal na siyang patay. Tama ka. Pero si Lolo Nardo ang huling aktibong tagapangalaga. Ang lahi mo, mula pa sa ninuno mong si Calvario, ang albularyong nagpatumba kay Haring Binuo ng mga aswang, ay itinago at ikinubli para hindi nabalikan ng mga nilalang ng dilim. Kaya pinili ng pamilya mo na mabuhay ng simple, tahimik at malayo sa gulo. Pero bakit ngayon lang? Bakit hindi ko alam to? Dahil ipinangako ng pamilya mo sa mga matatanda noon na itatago ang lihim. Kaya nga hindi ka tinuruan ng orasyon o pinapasama sa mga pagdadasal sa gabi, di ba? Napansin mo ba yon? Bumalik sa isip ko ang mga pagkakataong hindi ako isinama ni nanay sa mga dasal tuwing may pista ng San Telmo o kapag may binabasbasan sa baryo. Pero akala ko dahil gusto lang nilang ilayo ako sa mga bagay na nakakatakot. Hindi, Lika. Dahil mas delikado kang makasama. Kapag nalaman ng mga nilalang ng dilim na buhay pa ang dugong yon sa pamilya mo, ikaw ang unang kukunin. Kaya nga simula pagkabata mo, binabantayan ka na ng mga alagad ni Aling Marga. Napahawak ako sa dibdib ko. Biglang nanikip ang pakiramdam ko. Lahat ng hiwaga sa baryo, ang mga multong nakikita ko noon, ang pag-usog ng mga halaman kapag dumadaan ako, tila may paliwanag na ngayon. At si Aling Marga, tanong ko. Siya ang anak ni Haring Binuo. Kaya siya ang pinuno ng mga aswang ngayon. Galit na galit siya sa pamilya mo, Lika. At ako ang ginamit niya para mapalapit sa'yo. Pero hindi ko ginusto. Parang piniga ang puso ko sa narinig. Ibig sabihin ginamit mo lang ako. Hindi. Nung una, utos lang. Pero Lika, ikaw lang ang naging tunay kong kaibigan. Sa kabila ng lahat, hindi mo ako iniwan. At mas pinili kong itaya ang buhay ko kaysa ipahamak ka. Lumuluha si Mika habang sinasabi yon. Ramdam ko ang bigat ng damdamin niya. Ngayon kailangan mo nang pumili, patuloy niya. Pumili ng ano? Kung haharapin mo ang kapalaran mo bilang tagapangalaga ng baryo o tatakasan mo habang may oras pa. Humigpit ang hawak ko sa palaspas na dala ko. Hindi ako tatakbo, Mika. Kung dugo ko ang dahilan kung bakit nagkakaganito ang baryo, ako na mismo ang wawakasan nito. Nang mga sandaling iyon, may biglang dumating na matandang babae, si Lola Ines, ang pinakamatandang albularyo na nagtatago sa baryo. Sa kanyang mga kamay ay may dalang antigong balisong at lumang aklat ng mga orasyon. Lika, matagal kitang hinintay. Ngayon, oras na para gisingin ang tunay mong lakas. Lumapit siya sa akin, inilapat ang kanyang palad sa noo ko. Biglang parang umikot ang mundo ko. Nakita ko ang mga alaala ng ninuno ko, si Calvario, ang pagsugpo niya kay Haring Binuo, ang dugo, ang apoy, ang sigawan. Nang magbalik ang ulirat ko, hawak ko na ang balisong ng mga albularyo, ang sandugo. Simula ngayon, Lika, ikaw na ang bagong bantay ng San Rafael, wika ni Lola Ines. Tumango ako. Sa wakas, alam ko na ang dahilan ng lahat. Ilang araw matapos ang revelasyon ni Mika, at ang pagbabalik ng alaala ng ninuno kong si Calvario, nagsimula na akong sanayin ang sarili ko sa pangangalaga sa baryo. Sa tulong ni Lola Ines, pinakabisado ko ang mga dasal, orasyon, at ang paggamit ng sandugo, ang balisong na kayang sumugat sa kahit anong nilalang ng dilim. Habang lumalalim ang gabi, mas lumalakas ang huni ng mga kuwago at tila mas bumibigat ang hangin sa baryo. Isang senyales na malapit na ang pagbabalik ni Aling Marga. Ang banta, nagtipon-tipon ang mga matatanda sa gitna ng baryo, sa harap ng lumang kapilya. Sa gitna ng liwanag ng mga sulo at krus, nagdesisyon kami na harapin si Aling Marga at wakasan ang kanyang paghahari ng lagim. Ngayong gabi, hindi na tayo magpapagapi, sabi ni Lola Ines habang hawak ang lumang aklat ng mga orasyon. Ako naman, mahigpit na hawak ang sandugo sa aking baywang. Sa dibdib ko, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad, ngunit hindi na ako urong. Ang hudyat ng laban, bumagsak ang malalakas na kidlat sa langit. Ang hangin ay tila may kasamang iyak ng mga nawalan. Mula sa kakahuyan, lumitaw ang silweta ni Aling Marga, ang kanyang mga mata, naglalagablab sa pula. Sa bawat hakbang niya, tila umuuga ang lupa. Kasunod niya ang mga nilalang ng dilim, aswang, tikbalang, sigbin, at mga maligno na tila sabik na sabik sa dugo. Ngayon, Lika, bulong ni Lola Ines, simulan mo ang panawagan. Binuksan ko ang aklat at binigkas ang mga sinaunang salita. Sa bawat linya ng orasyon, lumiwanag ang sandugo, at ang paligid, unti-unting nagliwanag.
Ang engkwentro mabilis na sumugod ang mga aswang. Lumaban ang mga kalalakihan ng baryo gamit ang buntot pagi, palaspas, at asin. Ang mga matatanda ay sabay-sabay na nagrorosaryo. Ako naman, hinarat si Aling Marga. Tapusin na natin to, sabi ko sa kanya. Anak ng kalbaryo, ikaw ang naging dahilan ng pagkasira ng lahi ko. Ngayon, ako ang tatapos sa'yo. Mabilis ang galaw ni Aling Marga. Ang kanyang mga kuko, humahaba at tumutulis. Ngunit hindi ako nagpatalo. Sinalag ko ang kanyang mga atake gamit ang sandugo. Sa bawat sagupaan, lumalakas ang liwanag ng sandata ko, habang unti-unting nanghihina si Aling Marga. Ang pagdating ni Mika habang kami naglalaban, biglang lumitaw si Mika. Sugatan at hinihingal pero determinado. Lika! Huwag kang matakot, kaya mo yan. Lumapit siya at itinapon ang isang bote ng langis ng sambong kay Aling Marga. Napasigaw ito at napaatras. Mika! Anak ng traidor, galit na sigaw ni Aling Marga. Mas pipiliin kong maging traidor sa lahi ko kaysa pabayaan ang kaibigan ko at ang baryo, sagot ni Mika. Ang huling sultada muling sumugod si Aling Marga, ngunit inihanda ko na ang sandugo. Sa tamang pagkakataon, isinaksak ko ito sa kanyang dibdib habang sabay naming binigkas ni Lola Ines ang huling orasyon. Narito ang hustisya ng mga inusig mong kaluluwa. Sa ngalan ng liwanag at ng dugo ng mga albularyo, maglaho ka na, Aling Marga. Sumigaw si Aling Marga, at sa isang matinding pagputok ng liwanag, naglaho siya, kasabay ng kanyang mga alagad na unti-unting naging abo at tinangay ng hangin. Ang katahimikan pagkatapos ng labanan, bumalik ang katahimikan sa baryo. Ang mga bituin sa langit ay tila mas maliwanag, at ang hangin ay bumalik sa pagiging malamig ngunit hindi na mapanganib. Lumapit si Mika sa akin, hawak ang sugatang braso. Salamat, Lika. Patawad sa lahat. Niyakap ko siya. Wala kang kailangang pagbayaran. Simula ngayon, magkaibigan pa rin tayo. Ang pasasalamat ng baryo, nagtipon ang buong baryo sa harap ng kapilya. Nagpasalamat ang lahat kay Lola Ines, kay Mika, at sa akin. Bininyagan ako bilang bagong bantay ng San Rafael. Simula ngayon, ikaw ang tagapagpatuloy ng dugo ng Kalbaryo. Hindi lang bilang tagapaglaban, kundi bilang tagapangalaga ng katahimikan, wika ni Lola Ines. Tinanggap ko ang papel na yon ng buong puso. Alam kong hindi pa tapos ang banta ng dilim, pero habang buhay ako, hindi kailanman muling guguho ang baryo sa kamay ng kasamaan.